So yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel, Biharo TV. And if you're new to my channel, please subscribe, hit the notification bell, and like my channel para naman sa ating algorithm and nang gumalaw naman ang ating YouTube channel. So for today's content, we're gonna talk about why I choose the BYD instead of picking up a regular Japanese car, regular ICE car na meron tayo dito sa Pilipinas, and also choosing the other Chinese brands na meron din tayo dito sa Pilipinas. But before that, I just want to show to you guys yung mga accessories na nailagay ko na dito sa ating sasakyan. Kung ano-ano yon, kung saan ang purpose na gamit, and kung saan ko siya nabili. So these are the things na meron tayo as an accessories dito sa ating sasakyan. Number one is ito. This one I purchased in Shopee. This is a cover para dito sa ating module ng drivetrain ng sasakyan, wherein you have the push start, the EV mode, the HEV mode, the air condition, and the parking mode, the hazard, and iba pa. And also this one is the mode. You can choose between eco, normal, and sports, guys. Then yung mating din pala yan, nakuha ko rin yan sa Shopee. Okay din yan, maganda rin guys. Tapos itong BYD na to, tsaka itong BYD na maliit na mirror. Then yung ito, sa Shopee ko rin ito nabili. Ayan. Tapos ito, parang design na lang to eh, para mas lumanda naman yung sasakyan. The next up is this one, the steering wheel na meron din tayo. Na-acquire din natin to kay Shopee. And based on my usage of this, okay naman siya. Wala pa akong nakikitang tear down sa kanya or any problems na meron man siya. The next up is this one, yung sa pintuan ito. Yan, sa pintuan yan. So didikit mo lang yan dyan, para in case na masara yung pinto ng malakas or sa mga passenger side at sa likod, hindi siya masakit sa tenga or masisira agad. Also is this the rear view mirror natin na galing sa ating lumang sasakyan, Ren Blade brand. Kinuha lang natin yan dun sa lumang sasakyan natin, guys. So let's go back to the topic, why I choose BYD instead of picking up a Japanese ICE car or other market Chinese brand dealer na meron sa Pilipinas. Basically, it's because I think when I was making a research on the BYD, that was I think is April, bago magnikas yun. I was already searching on this car. I was already reviewing yung mga pros and cons na meron siya. Or in nakita naman natin kung ano ba yung BYD, kung ilang years na siya. Even sa China, they are already manufacturing this car for almost a decade. Matagal na rin sila sa industry ng sasakyan. The only thing that matters to me is paano ba ang magiging tawag dito, ang service ng sasakyan na to when it comes. Because kasi syempre sa China manggagaling yung product, and nandito sa Pilipinas, meron ba sila ditong after sale na planta or something like that? Kasi ang Japanese car, especially si Toyota, Honda, Mitsubishi, they are all complete here. Meron sila lahat ng klase ng pyesa. So yun yung isa naging major issue para sa akin. But then I pursued this brand kasi nga I want to try a new things, like ano ba yung PHEV kind of car? What is HEV car? Ano ba yung may plug-in hybrid siyang malaking battery sa ilalim? Paano ba siya nagpa-function? Ibig sabihin ko, paano ba gumagalaw yung DMI technology ng BYD?
So lahat yan pinag-aralan natin guys. We do a lot of tons of research for almost 3 months tayo nag-review. Since January pa lang nire-review ko na yung sasakyan. Pinag-aaralan na natin kung ano ba yung LFP batteries na meron si BYD and paano ko maximum yung usage niya as a daily commuter na kagaya ko. But before anything else guys, bago ko napilitang piliin si BYD, actually I test drive 3 kinds of Japanese cars wherein Toyota, Mitsubishi, and Honda. Si Toyota, I've tried the SUV wherein the Fortuner, maganda siya. Siyempre, unang-una malaki and especially sa baha, wala kang alinlangan. So, there's a point na I almost buy the Fortuner rather than buying this. But suddenly, umangat ng diesel noon as in nag-gas up talaga ng almost 10 to 20 pesos ang angat niya. So, finally, so anong nangyari? Naging X na sa akin si Fortuner. Then, si Expander naman, okay din. Nga lang, second hand and medyo luma na yung sasakyan. 2019 model. Also, si BRB naman, na-test drive natin. That was a brand new car dito sa may Santa Rosa. Hindi ko nagustuhan yung type of yung ano niya, yung lakas niya. Parang mahina siya eh. But then on the Mikas day, Mikas yun eh, nung nag-test drive ako ng Seal 5 Premium, doon ko nakita na talaga palang ibang klase ang EV. Kasi meron siyang speed na hindi kayang gawin ng normal ice car na ganun yung boom, bulusok. As in bulusok talaga guys. So yun yung isa sa mga nakita ko na advantage nung sasakyan na nagustuhan ko. So that moment, nagsabi na ako sa agent na eto na yung kukunin ko, eto na yung desisyon ko na magbi-BYD na ako. Even my brother was telling me, pag-isipan ko muna. Marami mga kaibigan ko, pag-isipan mo muna, baka mamaya ganyan-ganyan kasi nga with regards of the after sales, ayun talaga. Pero sabi ko sa sarili ko, kung mag-iisip pa ako at matagal pa ako mag-iisip, baka hindi ko na mabili yung gusto ko eh. And then finally I decided na lang na kumuha na lang ng BYD. Kahit pa yung sobrang maraming nagsasabing negative, sa akin sarili ko I think positive kasi nga gusto ko talaga yung sasakyan. Especially the car is packed with features and ang dami niyang kakaiba na wala sa normal ICE car. Though I'm not saying that an ICE car is old stuff, no. ICE car is an ICE car. I was enthusiast din ng ICE car. Gusto ko rin ng ICE car talaga. Nga lang, I want something new. So that's why I came here to buy the BYD. I choose BYD, the PHEV level. Ito nga, si Seal 5 Premium na meron siyang 115 kilometers. On my test, umabot siya ng 110 sometimes. Pag sobrang tipid ng tapa ko, sa EV lang yun guys. Tapos, ang mga features pa nito na nagustuhan ko is, yun nga, number 1 is meron siyang B2L. What is the B2L mean? B2L mean is kapag nagkaroon ng brownout sa lugar ninyo at wala kang saksakan, pwede mong gamiting outlet ang sasakyan mo. Pwede kang magsaksak sa kanya. Meron siyang maliit na portable extension, sasaksak lang doon sa energy source. Pwede ka na magkakuryente. You can even open up your air condition. Lahat ng appliances, isipin mo na kung anong gusto mo isaksak. Siyempre, basically, yung kailangan mo lang. Also, this infotainment system, meron siyang kakaibang, yan, nagaganyan mo siya, naro-rotate. Also, kapag inopen up yung camera, you have three kinds of camera dyan. Wherein, pag nag-reverse ka, kita mo, then ito, sa parking side ka, makikita mo rin yung ilalim niyan. Hindi mo lang makita ngayon kasi nakapark tayo. Ito yung gulong mo sa kanan. Then meron pa tong isang mode na kapag kakanan ka, let's try it, ikakaliwa ko yan. Ayan, meron siyang ganyan mode. So lumalabas yung camera mo kung liliko ka or kakanan ka. So isa yan sa pinaka nagustuhan ko rin dito.
advantage. And also this is a 360 camera, guys. So meaning, kita niyo yung buong paligid mo. Kita niyo yung buong paligid mo, guys. Tapos meron din siyang braking technology or nagre-regenerate yung iyong energy. Yung battery mo, nagre-regenerate yan kapag ka nagbe-brake ka. Tapos meron din siyang tinatawag na HEB, while kapag naka-HEB na siya and engage na yung HEB niya sa tamang takbo, tutulungan niya yung battery mo na mag-recharge. Also, the engine will help this two front wheel na mas mapabilis pa ang takbo mo. So, ang daming features niya na talagang kakaiba, na meron siya na wala si normal ICE car. Then meron din itong apps. So, dito tayo ngayon sa BYD app, guys. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo. So, nakaparada yung sakyan natin din sa likod. Gagawin natin, bubusinahin natin yan. Pakinggan nyo, guys, tutunog yan. Rinig nyo, kaling, diba? Alarm. Shhh. Aso ko nagulat. So yan, isa yan sa mga features. Then meron din siyang vehicle position. Ano? Charan. Oo. Diba, ibig sabihin ko, kung nasa ibang bansa ka, gusto mong malaman kung saan okay ba yung sakya mo, kung yung status ng parking is okay, makikita mo dito. Then kung gusto mo siyang pa-startin, pindutin mo lang yan, magpapalamig na siya. Kahit malayo ka sa sasakyan, guys. Tapos meron din siyang customer support. Kung na-flat ka in the middle of the night, pwede kang tumawag dyan. Hotline yan, pupuntahan ka agad. Yung mga ganyang simple things na minsan kailangan mong ma-appreciate. Kasi hindi mo makikita yan sa normal na sasakyan. Sa normal na nagbebenta ng kotse, nabibigyan ka ng gantong napakagandang pictures. Yan, nakikita mo rin dyan kung yung mga pinto mo, may hindi ka ba nasara, yung hood mo, yan, mga window, sunroof. So yan, napaka-safety niyan. Minsan pag malayo na ako, nakakalimutan ko yung parking, hindi ko na park, binili ko lang yan, lock, maglalak na siya kahit malayo ako. Diba? Kasi pwede mo na siya gawing susi itong cellphone na, kasi ang gamit natin ngayon is yung cellphone pang video. Dikit mo lang dyan sa may side mirror, ipatong mo lang dyan itong cellphone keycard na to, mabubuksan na yung pinto. Ipatong mo lang itong cellphone mo dito sa NFC card, andar na yung sasakyan. Diba? So napakadami niyang advantage talaga pagdating sa technology. So super technology siya. Talagang masabi kong iba yung technology ng BYD. So that's why I finally decided to take this car instead of Japanese regular car vehicle, which is the ICE vehicle. So kung kayo nagpaplano kayong bumili ng PHEV or EV, you can consider other brands. But for me talaga naging battery maker. Ibig sabihin ko, sila rin yung gumagawa ng battery nila. Si BYD rin. So hindi sila yung tipo na nangihiram ng battery. So yun yung inuna nilang in-establish, si battery nila, bago sila gumawa ng sasakyan. Then may mga nagtiwala sa kanila, mga investor coming from ibang bansa. Yun, ito na si BYD, tuloy-tuloy na. Then nakaraan lang nagpunta si CEO dito sa Pilipinas, binisita niya yung ating bansa to check kasi maganda yung sales ng BYD dito. So tinignan siguro kung bakit maganda, ano yung nakita nila. Then hopefully magkaroon tayo ng planta dito sa Pilipinas, makapag-provide sila ng planta para hindi na mahirapan sa mga pyesa pagdating sa mga pyesa ng BYD. Also this car is sunroof din, may sunroof din siya, guys. Ayun, kita yung sunroof. So yun lang yung naging desisyon ko, kaya ko to kinuha. So kung kayo, guys, kung bibili kayo ng Chinese brand or not even BYD or different brand, make sure talaga na pag-aralan nyo muna. Kasi number one, yung pakakawala mong pera is hindi naman yan pera na hindi mo pinaghirapan eh. Pinaghirapan mo yan. So kailangan
ano mo yan, i-PCB study mo yan, alamin mo kung ano yung dos and don'ts ng sasakyan, cons, pros and cons. Though ito, napansin ko lang ditong cons is yung sa gilid niya, may lumalangit-lit dyan sa gilid, pero other than that, wala naman. May mga iba nakaka-issue, rat bite, kasi nga itong sasakyan na to talagang maano sa daga. Kaya ako ginagawa ko, dinadala ko yung rat repellent ko. Kung saan ako mag-parking, isprayan ko yung buong paligid para at least walang dagang maano. Siyempre, isa pa dito na maaaring maging cons is yun sa baha. Huwag kang sululusong sa baha, alam mong malalim, guys. Kailangan may gagamitan pa rin ng konting common sense. Kasi yung iba kasi, ang lagi siya sabi, hindi yan pwede sa bahay. Hindi naman lahat nasakyan naman, hindi naman lahat pwede sa bahay. Diba? Maliban na kung mataas yung sasakyan mo. Pero sa case natin, nakakotse tayo, hindi mo pwedeng isugod sa baha. Tsaka huwag kang babiyahin ng malakas ang ulan. Kasi delikado rin yun kapag malakas ang ulan. So yun lang ang vlog natin for today, guys. Pure BYD Seal 5 Premium. So next target natin dito, guys, is maybe palalagyan ko na siya ng dashcam. And after, let's see kung lolobin, makapagpalagay din tayo ng tint. But as of this moment, for me, the car is amazing, perfect, walang problema. So hanggang dito lang ating vlog, guys. So, please, guys, subscribe to my YouTube channel, hit the like and notification bell for more BYD Seal 5 Premium na ginagawa natin. So, disclaimer lang, guys, di tayo sponsored ng any product or di tayo sponsored ni BYD. Ito ay sariling gastos na pera natin na binili natin sa sakin na to. Also, yung mga ibang vlogs na ginagawa natin, we're in pet vlogs, meron din tayong vendor vlogs, kung lolobin, meron din tayong lifestyle vlog, daily routine na ginagawa natin sa channel natin. So again, guys, hope to see you on my next vlog. Please subscribe. Peace.